palakasin ang otoridad ng mga korte sa bansa kontra mga pag-atake ng mga rebelde. Sinuspindi ng United Nations ang pamamahagi ng donasyong pagkain sa mga pamilyang naapektuhan ng hidwaan ngayon sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde sa Mindanao. Ayon kay Al-Ghazim Huri, Acting Director ng United Nations World Food Program sa Pilipinas, ito'y bilang pag-iingat sa harap ng napabalitang serye ng pagpapasabog sa mga pampublikong lugar sa Mindanao ngayon. Mula noong Agosto ng nakaraang taon, mahigit sa 500,000 tao nang naapektuhan ng karahasan sa Katimugan, ang nakinabang sa pagkakawanggawa ng UN. At marami pang express balita sa aming pagbabalik. Naniniwala ang COMELEC na hindi uusad ang petisyong balak lihain ng isang grupo ng mga abogado para pigilan ng automation ng halalan sa 2010. Ang detalye nito sa Express Balita ni Jinky Baticados. Bukas ang Komisyon ng Election sa anumang petisyon para sa temporary restraining order na isasampa sa Korte Suprema ng ilang sektor at individual na kumo-question sa gagawing full automation sa 2010. Ayon kay COMELEC Chairman Jose Melo, isang magandang hakbang umano ito upang malaman ng taong bayan kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng proyektong ito. Oh, very good. Ha? Oy, magkahalataan na kung sino tama. Good for him. But I hope if he check his facts and then he should ask for a second opinion at least from other lawyers. Sa harap nito, siniguro ni Chairman Melo na tuloy na ang permahan ng kontrata sa pagitan ng COMELEC at ng Smartmatic TIM Consortium sa araw ng Biyernes. Aprobado na kasi ang incorporation paper ng nanalong bidder. Nasa 23 pahina ang draft ng kontrata na ipinakita pa ni Melo sa media. Anya, detalyado hanggang sa kaliit-liit ang usapin ay napapaloob dito. As I explained, I hope nakikinig si Atty. Roque. Malaking contract ito eh. If you have a joint venture agreement and then you bid, kailangan yan, ano? But kung hindi ka nanalo, kung at that time nag-incorporate ka na, you would have put in 1.1 something billion pesos into the corporation. Hindi ka naman siguradong nananalo. Manguutang ka ng pera just to form a company. Malaking amount yan. How much is the cost of money? Malaki. Paano yun? Hindi maaari. Siniguro rin ng COMELEC na sa kabila ng ilang mga sigalot na nangyari, wala pa rin umanong problema sa timeline ng proyekto. Nilinaw din ng pamunuan ng COMELEC ang usapin hinggil sa registration at biometrics. Hindi kailangan magpa-re-register. Biometrics, lahat ng nagpaparehistro ngayon, nagtitake na ng biometrics, ano? Ang hindi lang na nakuha na ng biometrics ay yung mga nakarehistro na nung bago pa magsimula yung programa. That's about 2004. So hindi sila kailangan magparehistro ngayon kasi kahit wala silang biometrics, papayagan natin silang bumoto. Maybe after 2010, then maybe they will be required, but not now. Maging ang isyo sa mga gurong sasailalim sa training ay nakakasana. Hinihintay na lamang umano nitong mapermahan ng kontrata upang maiusad na ang pagsasanay sa mga ito. At dahil nga automation na ang halalan, tinatayang nasa 400,000 mga guro na lamang ang kakailanganin ngayon kumpara sa 750,000 teachers na nakasanayan ng gamitin sa panahon ng halalan. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. At balita naman po mula sa labas ng bansa. Nagsimula na ang presidential election sa Indonesia. Ito ang ikalawang pagkakataon na makakaboto ang mga Indonesian magmula ng pamunuan sila ng diktador na si Suharto. Ang mga kandidato ngayon ay sina re-electionist President Susilo Bambang Yudhoyono, Opposition Leader Megawati Sukarnoputri at outgoing Vice President Jusuf Kalla. At para mapangalagaan ang seguridad, nagpakalat na ng daan-daang libong mga pulis sa lahat ng polling centers sa buong bansa.
Samantala, itinalaga ng Pangulong Gloria Arroyo si boxing champ Manny Pacquiao bilang Presidential Envoy for Peace and Understanding. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, bunga ng kanyang kontribusyon sa larangan ng palakasan. Hindi may kakaila na prominenteng personalidad si Pacman at kaya nitong kunin ang atensyon ng publiko. Bahagi ng kanyang magiging tungkulin bilang Peace Envoy ang makibahagi sa kampanya ng pamalaan para mapigilan ang pagdanak ng dugo bunga ng politika, interfaith dialogue at pagbibigay ng kabuhayan sa mga rebeldeng nais magbalik loob sa pamalaan. Lalo pang paigtingin ng Bureau of Immigration ang kampanya nito kontra red tape. Ayon kay Associate Immigration Commissioner Roy Almoro, ngayon pa lang may mga proyekto na silang nakalinya para rito na ipapatupad sa ikalawang bahagi ng taon. Kabilang na umano sa kampanyang ito ang proyektong Visa Issuance Made Simple na 58% magpapabilis sa proseso ng mga visa applications. Inaasahang sa pamamagitan nito, mas marami ng mga mamamayan ang hindi na magugoyo pa ng mga fixer. Ininspeksyon ngayong araw ng Pangulong Gloria Arroyo ang tahanan ng masa sa Malacanang upang tingnan ang pagtatayuan ng Dr. Eva Macareg Macapagal National Center for Geriatric Health. Irerehabilita ang 4 na palapag na establishmento sa nasabing lugar simula sa susunod na buwan at inaasahang makukumpleto ito sa Enero ng susunod na taon. Layunin nito na madagdagan ang mga lugar kung saan maaaring alagaan ang lumalaking bilang ng senior citizens sa ating bansa. Sa taya ng gobyerno, umaabot sa 4.39% ang average growth rate ng populasyon ng mga matatanda kada taon. Idineklara ng Pangulong Gloria Arroyo ang July 27 bilang Iglesia ni Cristo Day. Ito ay base sa Republic Act 9645 na isinabatas noong June 12 ng taong ito bilang pagkilala sa founding anniversary ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Sa harap nito, pinasalamatan ng Pangulo ang pamunuan ng INC dahil sa bahaging ginagampanan nito sa paghubog ng espiritual at moralidad ng publiko. Pero paglilinaw ni Executive Secretary Eduardo Ermita, isa itong Special National Working Holiday. Abangan ang iba pang Express Balita sa aming pagbabalik. Tinutukan ng buong mundo ang public memorial ni King of Pop Michael Jackson na ginawa sa Staples Center sa Los Angeles, California. At sa ulat ni Marian Alivio, hindi napigilan ng mga nagmamahal kay MJ ang maging emosyonal habang ginugunita ang naging buhay nito. Narito ang kanyang report. Madamdami ng isinagawang public memorial para sa King of Pop na si Michael Jackson kagabi, oras dito sa Pilipinas. Gaya ng napagplanuhan, sa Staples Center sa Los Angeles, California ginanap ang nasabing memorial. Dinumog ito ng mga kapamilya at kaibigan ni MJ sa Hollywood at sa music industry. Kabilang sa mga dumalo rito at nag-alay na kanilang awitin bilang parangal sa King of Pop sina Stevie Wonder, Mariah Carey, Jennifer Hudson, John Mayer at Usher. Nariyan din ang matalik niyang kaibigan na si Brooke Shields, sina Martin Luther King III, Bernice King at Trey Lawrence. Nagsimula ang public memorial ng dalhin ng mga kasama ni Michael sa grupong Jackson 5 ang kanyang kabaong nayari sa 14-karat gold papasok ng Staples. Naging sentro naman ng seremonya ang pahayag ng pamamaalam ng 11 anyos na anak ng yumaong superstar na si Paris Michael Catherine. Dito, ipinagmalaki ni Paris ang pagiging mabuting ama ni Michael. Ikinaantig naman ng marami ang pag-awit ni Jermaine Jackson sa kantang Smile na siyang paborito umanong awitin ni Michael. Hindi naman nakarating ang dati niyang asawa na si Debbie Rowe. Sa halip, nagpaabot na lamang ito ng liham ng pakikiramay sa pamilya Jackson. Nauna nang naiulat na hindi siya dadalo dahil sa pangunguyog sa kanya ng media kaugnay ng isyu ng kustodiya sa kanyang mga anak kay MJ. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sa Forest Lawn Memorial Park sa Hollywood Hills o sa Neverland ililibing ang yumaong King of Pop. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Samantala, pinilabas na ang death certificate ng yumaong singing superstar na si Michael Jackson kasabay ng pagsasagawa ng public memorial para rito. Pero nananatili pa ring misteryo ang dahilan ng kanyang pagkamatay dahil deferred lamang ang nakalagay dito. Ayon kay Assistant Chief Coroner Ed Winter, kasalukuyan pa kasing
Sinusuri ang utak ni Jackson para tuluyan ng matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi naman binanggit ni Winter kung kailan ito matatapos.